Avenue. Ayan mga kapatid, ito na yung pinakakalbaryo ng isang truck driver na makita na no truck route yung route na ibinigay sa kanya ng truck GPS. So nag-iisip na ako agad niyan, yung mga puntong yan kailangan ko kumanan, hindi ako pwedeng dumiretso dahil hindi nga pwede ang truck dyan. So at this point nag-iisip ako, yung mata ko, yung kamay ko nasa truck GPS at sa Google Map. Tinitingnan ko kung saan ako pwedeng umikot para makapunta ako sa kabilang dulo ng kalsadang yon dahil nandun yung entrance na pupuntahan ko. Ayan, na may nakita akong route dyan papunta sa Milwaukee International Airport, yung area na yun. Doon ako dadaan. Ayan, makikita nyo yung sa kalye na yan na aking paglelefan, yung area ng airport, dyan sa Milwaukee, na hindi ko pa rin alam kung hanggang saan ang area na yan kaya na pwede ang truck, kaya ang hirap talaga pagka nabigla ka, nagulantang ka na yung buong akala mo na truck route hindi pala. At sa bandang dyan mayroong pang bubulaga na pulis, sa bandang kanan makikita nyo mayroong pulis dyan na nagche-check ng speeding, ayan. So sa likuran niyang police car na yan is yung Milwaukee International Airport, yan yung runway nila. So pagkalampas niyan, tinitingnan ko pa rin yung Google Map, kung saan ako pwedeng umikot or dumiko. And yeah, may nakita akong area, medyo nakaluwag ako ng yung hininga ko is medyo nakaluwag ako ng hininga, ibig ko sabihin ng hinga, dahil papunta ako ng 794, bale parang interstate yan, parang perimeter yan dito sa Milwaukee area, yung lilikuan ko niyan, pagkaliwa ko dyan is 794 na. So ang buong akala ko is okay na dahil nakabalik na ako sa malaking kalsada, it's like interstate na yan. Kung makikita nyo, mabilis ang mga sasakyan, medyo panatag na ako. Okay na to, sabi ko, na-solve ko na. And yeah, makita nyo yan, dalawang lane, kinuha ko yung gitna kaagad, left and right yan, yung isa pa diretso. Kinuha ko na kagad yung gitna dahil yung lilikuan ko, kung makikita nyo sa may bandang left side, meron dyan pa left turn pabalik ng interstate, ng 794. Kapag may sasakyan dyan at nasa pinaka left ako, sasabitan ko yan. So kinuha ko yung dalawang lane, merong mga sasakyan sa likod ko, hindi sila makakadaan not until makaalis ako sa posisyon na yan. Ayan. So makita nyo makipot, kaya kinuha ko yung kanan ng todo para makaliko ako, just in case lang na merong pumosisyon na kotse sa linya na yun. And yeah, sabi ko ito na yung kabilang dulo ng no truck route, so siguro yung buka na lang dun sa kabila ang no truck route, at dito okay na dahil sa banda dyan 2 blocks away yung kakaliwaan ko na. Yun ang buong pag-aakala ko na safe na ako.
makikita nyo dyan, mabibigla na naman ako mga kapatid. Ayan, pinapakaliwa na ako. Nakita ko na yung dadaan, yung lilikuan ko, makitid. Merong island, may kotse sa kanan, at leleft ako dyan sa intersection na yan. Ayan, no? Yan, dyan ako magle-left. And makipot, ano? And then yun, may nakita na ako ng mga signage. No truck route sa kanan, no truck route sa padiretso dahil dyan yung iniwasan ko. At napamura na ako dyan dahil yung kakaliwaan ko, no truck route din mga kapatid. Ayan, makikita nyo pagkaliko ko, no truck route. Wala akong atrasan, wala akong lilikuan, wala akong dediretsuan. The only way is magdire-diretso, umasa na walang pulis sa area na to para hindi ako mahuli at matikitan. But itong daan na to is the only direction papunta dun sa address ng pupuntahan kong pagpipick upan dito sa Milwaukee na Caterpillar, no? Walang ibang way. Kapag yung address na ibibigay nila is yung address na meron ako, dito at dito ako pupunta. Walang ibang way. Not unless ibang address ang ibibigay nila, no? So sa bandang kaliwa, yan yung Caterpillar na pupuntahan ko, no? Yan yung ito yung main address nila, ito yung tanging way papunta sa kanila. Unfortunately, ang papunta rito is no truck route, ano? At yeah, tatanungin ko dyan mamaya, ano, hindi ko na mabibideo na bakit ganun, no truck route ang mga area papunta rito sa company nyo. Ayan, makikita nyo, nandyan yung pangalan. Okay lang na makita yung pangalan, hindi naman big deal, ano. So dahil mga kontrata ang meron dyan, walang makakaagaw naman ng kontrata, ano. So yan, nakarating ako sa pagpipick upan ko kung saan dumaan ako sa no truck route mga kapatid, ano. Ayan, nandito tayo sa pick up na ng reload natin. Ang dami kong stress dito mga kapatid, ano. Dito sa pick up ng load sa actually Milwaukee na to, Milwaukee, no? Downtown Milwaukee, St. Francis, Wisconsin. Pero sa loob ng Milwaukee. Yung address ng Caterpillar na to na yon, ito to, yan, kung nakikita nyo yan. Diyan yung address na nakalagay. Pero pag yan ang ilalagay mo sa GPS mo, papadaanin ka sa mga no truck route mga kapatid. Na-stress ako, na-record ko. Ipapakita ko sa inyo kung gaano ako ka-stress. Na lahat ng pinasukan ko, yung pinakahuli na pinasukan ko, kasi there's no way na makaka-atras ako or makakaliko ako. Kasi pag dumiretso ko, no truck route din yun ang iniwasan ko. Yung pala, yung lilikuan ko, no truck route na naman mga kapatid, no? At ang pipick upin ko is isang piraso lang na crate, ano? Napakagaang lang nito mga kapatid. Pero na-stress ako talaga, grabe. Yun ang isa sa kalbaryo namin mga truck driver, no? Na pag binigay sa aming address, mapupunta kami sa mga no truck route. So nung pagdating ko, tinanong ko agad, ano, sabi ko, bakit ganon, yung daan na papunta rito sa inyo is no truck route, paano kami makakapunta rito, baka mahuli kami. Sabi nila, complain daw ng mga drivers yun na pumipick up dito, na dun sila palagi dumadaan. Ngayon sinabi na daw nila na bigyan ng signage doon sa talagang pwedeng pagdaanan, or ang ibigay na address is yung address dito para dito i-direct ng GPS.
wala daw ginagawa ang opisina nila or kung sino man, no? So pagka first time mo dito, talagang masushoot ka dun sa sa no track route, kasi yung address nga, ang tanging daan papasok is no track route. Na-stress ako dun mga kapatid, sa totoo lang. Nung makita ko na may signage na no track allowed, na-stress na ako. Mabuti sana kung kotse yung daladala natin, no? Pwede kang gumilid. Hindi truck na mahaba tong daladala natin. Importante lang talaga, huwag kang magpapanik, no? Kasi pag nagpanik ka, wala na, masisira lalo ang diskarte mo pagka nagpanik ka, no? So dapat talaga naka-ready lagi yung GPS, yung Google Map, tsaka yung truck GPS. Yung truck GPS, yung pinapadaanan niya, no track route din. Siguro bago lang yun, yung nilagyan nila ng no track route, kaya hindi pa na-update. So na-stress ako mga kapatid. Yun ang pinakaayaw ko, yung ma-shoot ka sa isang lugar downtown tapos no track route, no? Mahirap mga kapatid. Anyways, parte ng trabaho namin yan, no? Kaya pagka mga papuntang downtown talaga, like Chicago, no? Dito sa Milwaukee ngayon, tatandaan ko na rin, dyan sa Detroit, pero bihira naman yung load namin dyan. Doon sa dati kong company meron, no? Kailangan tingnan mo ang turn by turn, ano, para makita mo kung ang papasukin mo na lugar pwede ang truck. But anyways, tapos na ang ating load. Yan lang. Ewan ko kung bibigyan pa ako ng additional load, ano. But for the meantime, ito lang yung load ko. Let's see kung ano sasabi na opisina, kung didiretso na ako sa yard para sa load na to. So lang mga kapatid, isang magandang tanghali sa lahat. Magandang araw saan man kayo nandoon. Ayan mga kapatid, dito tayo sa Milwaukee, ano? Milwaukee. First time kong nakapunta rito sa Milwaukee. Napunta pa ako sa mga no track route, ano? Ayan o, kalagay dyan, Port of Milwaukee. Ayan, sa banda yan. Ay nako, stress ako kanina mga kapatid. Nandito si Yanis mga kapatid. Si Yanis Antetokounmpo. Hindi, nagbabakasyon yun. Baka pumunta sa sa Greece, umuwi. Dahil hindi nga pala sila nakapag-playoff, ano. So, first time ko rin dito sa downtown. Meron akong mga na-pick up dito pero sa labas ng Milwaukee. Ito, nasa loob tayo mismo. Nakita niyo yan, no? Nasa tayo, no? Bay Area, di ba? No? Nasa coastal tayo ng Milwaukee. City of Milwaukee, mga kapatid, ano? Hopefully, walang problema rito sa dadaanan natin, ano? Baka mamaya kung saan na naman tayo ma-shoot, ano? Mahirap yon, yung delivery na yon. Tatandaan ko na yon. Pag bumalik ako dyan, di na ako magkakamali. Kailangan tutumbukin tong 794 papunta ron. And then Arctic Avenue ang dadaanan. Yun lang, wala nang iba. Pag dumaan sa iba, pupunta sa no track route. Ay nako, ang hirap. Pag na-shoot ako dyan, no, downtown na naman yan. No track route na naman dyan. Iiyak na naman tayo dyan mga kapatid. Ayan. At least nakapasyal kayo mga kapatid, ano? City of Milwaukee, downtown area. Nandito tayo sa downtown, sa gitna ng Milwaukee mismo. Downtown area yung natin.
yung ating dinadaanan, ano. Ayan, sa 94 tayo. Huwag tayo magkakamali. Sa 94 ang ating tumbok, mga kapatid, ano. Yung sa bandang kanan, ayan, papuntang east. Dito tayo sa may bandang west, no? Sa west tayo, Madison. Wag dyan sa Chicago, or else babalik na naman tayo sa ibang lugar. Napaka-importante ng mga signboard, mga kapatid, kapag ikay nagmamaneho dito sa Amerika. Sundin mo yung GPS, but then ang mas malinaw is yung signboard. Kaya lang minsan may mga pagkakataon na napakahirap sundin yung signboard kasi minsan ganyan, tad-tad ng signboard. Talagang malilito ka pagka minsan, mga kapatid. Ayun, yung sadya sa taas, pabalik ng ano yan, ng east sa Chicago area. Dito na tayo, papunta na tayo ng Minneapolis, Madison, Minneapolis, then Minnesota na yon, then North Dakota, then uwi na tayo sa Winnipeg, mga kapatid. Sa Winnipeg na tayo, wala na tayo, yun lang ang load natin, magaang lang, ano. May mga pagkakataon na ganyan lang load, pares lang ang bayad niyan, mabigat, magaang, empty. Ang trailer ko same lang yung bayad, ano. Parehas lang ang bayad, walang pagkakaiba. So kung patakboy nila ako ng patakboy ng empty at ng magaan, mas gustong gusto ko, mga kapatid. Mas matutuwa ako kaysa fully loaded ako, no. Kagaya nung last na diniliver natin, 78,500 pounds ang gross natin, ano. Mabigat yun. Tayo dito sa pangatlong linya, pinaka safe sa lahat. Tingnan natin kung mayroon pa tayong mabibideo dyan na medyo maganda-ganda, ano. At least nakapasyal kayo ng Milwaukee, mga kapatid, ano, mga brad. Nakapunta uli kayo ng Amerika kasama ko, no. Yan. So kailangan lang talaga kapag ano rito is yung hindi ka magpapanik, ano. Dapat you stay calm kapag nagkamali ka ng liko, kagaya yung kanina, no track route. Kailangan mabilis yung takbo ng ano mo, yung mata mo sa GPS, tignan mo kaagad, no. Kailangan makapag-isip ka kaagad ng paraan, but ang unang-una mong gagawin is mag-stop ka, no? Mag-hazard ka, just a few seconds lang, no? To gather yourself para alam mo kung anong gagawin mo. Kasi kapag narattle ka, masushoot ka lalo ng masushoot sa mga delikadong lugar, no? Na-experience ko yan, mga kapatid, na nagkaloko-loko yung napasukan kong street dahil nagpanik ako, narattle ako, no? Natakot ako. Basta nag-hazard ka dyan, alam ng mga nasa likod mo, iiwasan ka na nila na pwedeng may problema. Basta inactivate mo yung hazard mo, ano yan, maintindihan nila na mayroong problema. So iiwasan ka nila, mga kapatid, ano. So dito tayo, tingnan natin, exit, diretso lang tayo. Diretso lang ang 94 West, ano. Ayan, oh, merong ano to, na aksidente sa bandang kanan. Merong build up dito, eh. Ayan, oo, merong ano, meron sigurong aksidente dyan, o ano, inuli o something. But anyways, ito ang City of Milwaukee, mga kapatid. Salamat sa pagsama nyo sa akin. Tuloy-tuloy ang ating biyahe hanggang sa makabalik tayo sa yard natin sa Winnipeg. Walang masyadong eksena, but let's see kung makakapaglakad-lakad tayo uli. May magandang scenery, no. Malalaman natin kung saan tayo sa mga dadaanan natin. Palagi naman natin dinadaanan yung Wisconsin, ano, Wisconsin area.
So yun lamang mga kapatid, isang magandang araw. Mga kapatid, good morning. Ayan, makikita nyo, traffic ngayon dito dito na tayo sa papasok ng Minneapolis, Minnesota, no? Ayan, bumper to bumper kasi ginagawa yung tulay dyan eh. Pero ayan, ginagamit natin yung feature ni Alex na cruise control, yung 10, ayan, sa taas is yan yung speed 10 miles per hour. Yung sinusundan ko, yung nasa gilid, ayun, is 3 miles per hour siya. So dahil adaptive cruise control to, minamatch niya yung speed niyang nasa harapan ko, no? Ayan. So yung sa bandang baba, D1 sabi niya. Yan yung gear niya. Nasa gear 1 lang siya, no, dahil mabagal. Pero yun ang isa sa kagandahan ng isang feature nito ni Alex, na meron siyang cruise control kahit mabagal, kahit ganito lang. Yung iba kasi 'di ba nakalimit lang ng at least 30 kilometers per hour pataas, tsaka mo lang ma-activate ang cruise control. Ito kahit mababa, ma-activate mo. Ayan. So wala akong paasa, yan, hindi ako nakaapak sa kahit ano, pero nag-aalalay ako sa preno just in case, di ba? Machine pa rin ito, electronics pa rin, kaya nakaantabay lang yung paa ko just in case bungguin niya yung nasa harap. Baka lang naman, ayan, so bumibilis yung nasa harapan ko, bumibilis din ako. Ayan. Ayan, nagpalit ng cambio, naging 2, no? Yung bumibilis na yung nasa harapan ko. So pag sobrang bilis na, pwede kong itaas yung 10, pwedeng gawin kong 15, pero okay pa yan kasi traffic talaga yan. So napapanginabangan natin yan kapag ganitong traffic, hindi mapapagod yung paa mo ng kakapreno, silinyador, preno, wala nang ganun, ayan, 9, ayan, ayan, tumitigil yung nasa harapan ko, titigil din yan, babagal din siya ng kusa, ayan, 7, 6, ayan, ayan, so titigil ng kusa, ayan, bumabagal na siya. Ayan, mga kapatid, napaka-useful ng feature na to pagka ganitong may traffic. Although bihirang-bihira ito mga ganito lang, may mga construction, aksidente, o kaya sa mga malalaking city dito sa Amerika, ayan, may traffic, no? Ayan, mga kapatid, traffic dito ngayon. Hirap natin ng konti yung camera dito sa gilid natin para makita nyo. Ayan, gapang mga kapatid. Pero kagaya nung pinakita ko, yung adaptive cruise control niya, ayan, kahit 5 miles per hour lang ang andar niya, sinasabayan niya tong sa harapan ko, pero pag nag-stop siya, mag-auto hold dito itong truck, mag-auto hold. Pag i-stop din siya, then i-auto hold niya, madi-disengage yung cruise control niya, Ang gagawin ko lang, haapakan ko lang yung silinyador ng konting para mag-accelerate, then mag-activate uli yung cruise control. So napakagandang feature nito. Ayan, bumabagal na naman. Pero siyempre tinitingnan ko rin mabuti, baka mamaya magloko.
di ba? Iba pa rin kasi machine yan, electronics, radar. So kailangan pa rin na binabantayan ko ng gusto yung distance ko kasi ewan ko masyadong malapit parang mga siguro mga 10 feet 10 feet yung layo niya pag nag-stop siya. Pahirap yung tulay dito, ginagawa kasi nila yung isang lane, so nakasara yon. So 4 lane yung tulay ang nangyari yung sa second lane from left naka-close. So yung nandun sa far left, dun sila nag-exit sila, and dito may dalawang linya. Yung nasa third mag-join either sa left or sa right, kaya nagkaka-traffic dito. Anyways, makakarating na tayo ngayong araw sa yard sa Winnipeg, cross tayo ng border. Hopefully hindi na masyado magtagal itong traffic dito, pero nakalagay dito 27 minutes delay. So yun lang ang update mga kapatid. Magkita-kita tayo mamaya lang sa kung saan man tayo mag-stop. I think mag-fuel ako kasi mababa na, 1/4 na lang yung naiwan sa fuel ko. Good morning, good afternoon mga kapatid, mga brad, we're just 3 kilometers away sa Canadian border dito sa Emerson, Manitoba, papasok na tayo ng Canada. Walang masyadong ganap sa load natin na to. Kung makita nyo, lang siya, isang crate lang siya, and then from Milwaukee, dyan sa Wisconsin, city of Milwaukee, all the way papunta ng yard. Walang masyadong ganap, same road, same interstate, I-94 then I-29. Yun lang, medyo tayo nagka-problema doon sa pickup natin dahil ang dinaanan natin is may mga no truck route, but all in all, maganda yung naging run natin. Very light load, 1,300 pounds. Kaya yung round trip ko from Winnipeg all the way to doon sa pinagdrapan natin sa Indiana, and then pabalik uli, pag pick up sa Milwaukee, pabalik ng yard is 8.1 miles per gallon ang lumalabas dito sa computer board, dito sa dashboard, I should say. 8.1 miles per gallon. Pag meron kang ganyang konsumo, napakaganda na, napakatipid na yan mga kapatid, To think we are almost max out dun sa load natin papuntang Indiana. We have 78,500 pounds. Pero yung pabalik natin, na balance out niya is 1,300 pounds lang yung load, So maybe ang total load ko is around, ang gross ko is around 35,000 pounds compared to 78,500 pounds. So malaki ang difference, Kaya nag-balance out, naging ito na 8.11 miles per gallon na. We're approaching na ang border, So walang masyadong naghihintay doon. Naka-ready naman na yung paperworks ko, Kailangan ko lang is yung aking permanent resident card. Para makatawid tayo dito sa border,
So yan, nakaready na yung papel ko dyan. Turn left on Highway 29. So hintayin lang natin na makaalis itong ano. Naka-ready na itong ating paperworks. No? Ayan, okay na. Tayo na mga kapatid. Kasi natin itong ano. Ayan, kinuha na ng border officer yung aking ano, plate number. Tatype niya yun doon. Pagka-type niya, pag-enter niya, labas lahat ng details ko ron. Details ng load at details ko, no? Mga kapatid. Hopefully, mabilis lang tayo dito. Hi, sir. Good afternoon. Just by yourself? Yes, sir. Where do you live? Winnipeg, sir. How long were you out of Canada? It was Saturday when I went out. Where did you drop and pick up? I dropped in Indiana and pick up in Wisconsin. What did you buy coming back? Nothing, sir. Thank you, sir. Have a nice day. Ayun. Naging madali lang yung ating transaksyon, ano? Kahit yung sinundan natin ay medyo ano, mabagal, ano? Tayo mabilis lang, mga kapatid. So itong bison kasi pupunta daw siya dito sa left, so pinauna ko na lang siya. Turn left on Highway 29. So yun ang naging buong round trip natin. Total of 3,200 kilometers round trip. So naka 2,000 miles na tayo for the month of May and counting, ano. Hopefully maging maganda ang run natin ngayong May dahil nung April we are able to complete a 12,000 miles. No? So medyo maganda yung mileage natin last April and I am hoping na ngayong May is we can produce that mileage as well. Somewhat malapit doon sa mileage na yun. Let's see. Tingnan natin. Ano? Tuloy-tuloy lang ang ating biyahe. Salamat sa patuloy niyong pagsubaybay at walang sawang pagsuporta. Sama-sama tayo sa bawat araw ng biyahe ng buhay, mga kapatid. At huwag natin kakalimutan, ang mata lagi sa kalsada at kamay sa manibela. Isang magandang araw, Manibelang Pinoy.